Hello. Ayan, nakaharap naman ako. Madilim na. Shout out sa inyo lahat, mga kapatid. Kumusta kayo? Yung nasa likod kong building, nandyan ang opisina ng anak ko sa agency. Nasa ikaapat na palapag. Hinihintay lang namin yung yung isang aplikante kasi sasama namin doon sa Cavite, pag-uwi namin. Kasi yung ibang mga aplikante doon muna nakikituloy sa bahay ng anak ko dahil malayo ang accommodation nila nasa Fairview. Ang hirap nga naman ang pagbibiyahe papuntang Fairview. Kaya dahil bukas naman ibabalik din, sabi ng anak ko, doon ka na muna matulog sa amin. Maraming salamat sa Diyos sapagkat baka hindi ako makapag-live mamaya Kaya medyo sinasamantala ko na ngayon para hindi naman ako babakante. Ang buhay namin dito sa kadung ang parada ng sakit. Dilim na talaga. Salamat sa Diyos sapagkat lumipas na naman ang buong maghapon na tayo ay kanyang iningatan, inilayo sa lahat ng kapahamakan, patuloy niya tayo pinapagbabayan at pinagsasanggalang ng kanyang libo-libong mandirigong anghel laban sa lahat ng mga banta at patibong ng kaaway. Kaya naman tayo ay nananatiling malaya. Hindi tayo nasasaling ng anumang uri na espiritu ng kadiliman, sampu ng ating mga mahal sa buhay. Mga bagay na dapat talaga natin ipagpasalamat sa Diyos. Yung mga simpleng bagay, halimbawa katulad dito, kaninang mga bandang patanghali, umalis kami ng General Trias sa Lancaster. Tapos pumunta kami rito. Dahil nga ang sadya namin makapagpansikap ako kasi yung mata ko mukhang matutuloy ng maoperahan. Pumunta kami doon sa bagong ospital ng Maynila. Kaya lang pagdating namin doon kanina yung kumbaga sa fully book na yung para sa araw na ito. In-schedule kami bukas. Mabuti nga naipakiusap ng anak ko kasi binibigyan kami ng schedule September 7. Sabi ko, tagal naman yan, September 7 anong pitsa pa lang ngayon? Pitsa 15, halimbawa. 3 linggo pa, sabi ko, wala na akong nagagamit na pagpatak sa mata. Kailangan ko yun. Kaya nakiusap yung anak ko. Kung po pwede, wag na mga patagalin masyado. Kaya pinagbigyan naman kami ng doktor. Mababait ang doktor dyan sa hospital ng Maynila. Kumbaga sa nandoon pa rin naman yung magandang leadership ni former Mayor Isko Moreno ng Maynila. Kaya shout out Mayor. Maganda yung mga patakarang iniwan ni ex-mayor Isko Moreno sa hospital ng Maynila. Magagalang sila. Hindi ka sa kanila pag-aalangan kapag dumating ka ron kasi i-entertainin ka ng mabuti. Kakausapin ka nila ng mabuti. Kaya mapapalagi ang loob mo.
Mula doon sa ano, sa pinaka ano, yung pinaka guard nila doon sa pintuan. Pagkatapos doon sa mga in charge sa scheduling, attendant, nurse, doktor, na ating nakakasalubong kanina ron. Mababait talaga sila eh. Kaya sa inyo lahat ng mga doktor, nurse, pati yung gate guard dyan sa pagpasok sa hospital ng Manila, saludo ako sa iyo. Mabuhay kayo dyan. Sana yung lahat ng mga empleyado sa kanyang mga pasilidad ng syudad o kaya ng gobyerno natin ng Pilipinas, sana maging ano naman sila, yung maging presentable naman sila. Yung bang hindi sa kanila mag-aalangan yung mga tao, kaya nga sila sa kanila pumupunta kasi alam naman ng mga tao na matutulungan sila roon. Alang minsan, hindi naman sa nila lahat, pero meron ilan-ilan na imbis na gagaling ka, kung may sakit ka, ay baka lalong lumala eh. Kasi minsan, ang daratnan mo, mga suplado, wag naman sanang ano, kasi wala naman tayong tinutumbok na kung sino. Pero meron talaga, mangilang-ilang naman yan, ilan lang naman yan eh. Pero, majority naman sa mga kawani ng kanyang mga establishmento, halimbawa ng hospital, magagalang naman talaga eh. Kaya lang, minsan, siguro natataon na may problema rin yung taong yon, natataon na medyo mainit ang ulo, eh, nasasabayan tayo. Kaya siguro, mauunawaan na rin naman natin sila kasi tao rin naman yung katulad natin. Minsan tayo rin eh, sinusumpong din tayo ng buglot eh. Umiinit din ulo natin. Eh, siguro pinagpapasensyahan din tayo kapag ganun ang ating attitude, ating naipakikitang asal. Eh, siguro, tayo rin ay pinagpapasensyahan, hindi lang natin alam. Kaya yung mga ganyang pagkatao, siguro pagpasensyahan na lang natin, unawain natin sila sapagkat ang mali natin, baka may konting problema na pinagdadaanan yung tao, ay nagkataon na tayo ang pumunta ron, kaya natapatan tayo. Yung mga ganyan, eh ano na lang natin, unawain na lang natin. Pero so far, ako naman eh papasalamat, natutuwa naman ako sa mga nakaharap namin kanina ng anak ko. Kasi lahat naman sila ay magkagaalang eh. Sabi ko kapag ganito lahat ang sasalubong sa iyo sa ganung mga ospital, eh hindi ka pa ginagamot eh, gumagaling ka na eh. Diba? Kasi ano eh, yung nare-relax ka ba? Yung kung meron kang inaalaala sa sarili mo, may inaalala kang problema, halimbawa, kapag ganyan ang makakaharap mo mga tao na sasalubong sa iyo, eh ano eh, makakaramdam ka ng kakaibang sigla. Kaya nga sabi ko, hindi ka pa man ginagamot, gumagaling ka na. Dahil dyan sa mga ganyang mga tao na talagang matutuwa ka eh. Yun bang kahit na medyo may problema ka, medyo may nararamdaman ka, may iniinda ka sa katawan mo, kapag ka maganda ang salubong sa iyo, maganda yung entertainment sa iyo ng ano, ng mga ginarapnan mo, eh naiibsan yung ano mo eh, naiibsan yung nararamdaman mong kirot. Kung may kirot kang nararamdaman o kaya eh nanghihina ka, lumalakas ka eh. Kaya doon sa mga ano, ganung mga mababait na mga kawani, halimbawa ng isang ospital, kasi importante yun eh. Dahil ang ospital eh talagang yan talaga natin inaasahan na pumupunta yung mga may sakit eh. Hindi naman pupunta dyan yung para magpa-confine, para magpagamot yung walang sakit eh. Siyempre yung mga importanteng mga pumupunta riyan, yung may sakit. Kasi alam nila na sa ganyang lugar, matutulungan silang gumaling. Kaya sana naman pagkasamahan na lang natin yung mga ganyan. Meron ding mga pasyente na siyempre may nararamdaman sa katawan, ay medyo bahina ang pasensya no, kulang ang pasensya. Kaya minsan, sasabihin natin lang, ay kasi suplado eh.
Kala mo kung sino, yun talaga. Pero salamat sa Diyos sapagkat marami pa rin tayong mga kapatid na magaganda ang kalooban. Kahit na ba medyo may problema sila at mayroong dinadalang pagsubok, pumapasok sa trabaho, pero hindi nila dinadala yung ganung mga bagay sa kanilang trabaho. Yun ang magandang attitude ng mga trabador, mga manggagawa. Yung sabi nga huwag mong dadalhin yung problema mo sa trabaho mo kasi kapag ka nagkaganon, delikado. Kaya doon sa mga kapatid natin na nadadala yung kanilang problema sa trabaho, kapatid, hindi makakatulong yan. Hindi yan sa iyo makakatulong. Sa halip, baka yan pang maging dahilan para magkaroon ka ng problema. Kaya siguro, sabi pa nga kung tayo man mayroong problema, iwan natin sa bahay, huwag natin dinadala sa trabaho. Baka mamaya sa paglalakad-lakad mo pa lang dyan, nag-aabang ka ng sasakyan dahil dala-dala mo yung problema mo. Baka absent-minded ka dyan. O, hindi mo alam, naglalakad ka, may makakasalubong ka ng sasakyan, madidisgrasya ka pa. Kaya huwag natin dinadala yung ating problema sa trabaho. Ang pinakamaganda pagising natin sa umaga, unahin nating manalangin. Sama natin yung ating sister wife. Kasi mas maganda yung partner talaga. Sa umaga, pag tayo mananalangin, pinakamaganda yung may partner kayo. Kasi, siyempre, iba na yung may kasama ka. Kaya nga sinasabing prayer partner Ang unang-una nating prayer partner, siyempre, yung ating minamahal. Kaya yung meron pa dyan, kumpleto pa sila, kasama pa rin niya yung kanyang minamahal sa buhay, mas maganda na kasama natin yun sa prayer time bago pumasok ng trabaho, si Mr., si Mrs. Kailangan unahin muna natin si Lord para humingi tayo sa kanya ng bendisyon, humingi tayo sa kanya ng proteksyon upang tayo ay ingatan sa maghapong lilipas. Sa ganon, nalulugod naman ang Diyos dyan sa ganyan kasi di ba sabi ng aral unahin natin ang Diyos bago natin simulan ang anumang gawain. Unahin natin muna na humingi ng patnubay sa Diyos. At siyempre yung magdamag na lumipas, pagpasalamat natin yan mga kapatid. Kasi yun lang naman ang magandang magagawa natin yung ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay. Bagamat may pagsubok, may problema, ipagpasalamat natin yan. Kahit na problema, ipagpasalamat natin yan. Sapagkat lalong naluluwalhati ang Diyos kapag kayong tayo sa kabila ng ating mga dinadalang problema, mga pagsubok, naroon pa rin yung ating kagalakan na makipag-usap sa Kanya. Dinudulog natin sa Kanya yung ating mga dalahin, ating mga problema, at pinagpapasalamat pa rin natin, nalulugod ang Diyos dyan. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pasensya na kayo. Kasi hindi pa kami makakauwi. Hinihintay pa namin yung sasama naming aplikante. Dalawa kasi itong kasama namin aplikante. Aplikante na anak ko. Kaya, sa ganoon, muna namin naman. At huwag po natin kakalimutan huwag natin kalimutan ang pinapalipad sa Panginoon. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Ipagpasalamat natin. Tapos sa ganoon, problema man o hindi problema, ang lahat yan biyaya ng Diyos yan. Kung may problema tayong nararanasan, may purpose ng Diyos Anong mali natin? Baka pinaalalahanan tayo ng Panginoon. O di kaya tinatapik tayo sa balikat at ginigising tayo. Baka nakakalimot tayo. Ginigising tayo para tayo ay palalahanan
Para sa ganun ay maalaala natin na meron pala tayong nakakaligtaan na importanteng ginagawa natin sa Kanya. Kaya sabi pa nga, lahat ng mga bagay at mga pangyari niyan, pagpasalamatan sa Diyos sapagkat may dahilan ang Panginoon. Alam niya eh. Total, lahat naman ng pahintulutan niya na mararanasan natin, para sa ikabubuti natin yan eh. Kung medyo problema, sa ikabubuti pa rin natin yan. Bakit? Paalaala yan eh. Bahagi yan ng pagtutuwid sa atin, pagtuturo, paghubog, at siyempre, yung tinatawag na pagdadalisay. Yan ang pinakamaganda ron. Kaya kapag gaganon ang pananaw natin, lagi ng positibo, hindi natin mararamdaman yung problema. Gaano man kabigat, gumagaan yan eh kapag medyo positibo lang talaga tayo. Huwag tayong masyadong seryoso sa mga ganyang bagay kasi hindi natin kayang lutasin yan eh. Ang Panginoon Diyos kapag kasi ang nakasama natin, nakatulong sa anumang problema, madaling malutas yan eh. Madaling masolusyonan sapagkat ang Diyos ang kikilo sa ating buhay. Sige po, salamat lang po. Maraming salamat po muli at nag-iwan po ako sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyo. Although medyo maliwanag pa naman pero pasado alas 6 na po eh, kaya gabi na rin eh. Okay po, maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos sa po ng ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli po. Sige, salamat po. Salamat. Thank you Lord. Thank you Jesus.